Amen. Sabi po sa salita ng Diyos na ating pakikinggan at pag-uusapan sa umagang ito. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap, ngunit hindi ko ito ikinahihiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak kung maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Sabi po sa New Living Translation, that is why I am suffering here in prison, but I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his resurrection. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Apakabilis po ng araw. Napakabilis pong ng araw, napakabilis pong lumipad ng mga pahina ng ating kalendaryo at hindi po natin, dati po ay parang sasalubungin lang po natin yung 2020. Pero ngayon po ay matatapos na po pala yung 2020. Amen. Kasama po ang araw na ito, meron na lamang po tayong sakto 40 days bago mag-2021. Di ba ang bilis po? Parang kailan lang kakaumpisa lang, pero meron na lang po tayo ngayong 40 days bago mag-2021. Sabi ko nga po nung nag-fellowship kami nung mga pastor nung Friday sa gig, dati excited po tayong lahat. Nung 2019, excited tayo lahat sa pagsalubong ng 2020. Parang may bago, parang ang daming magandang mangyayari ngayong 2020. Pero kabaligtaran po ng ating inaasahan sa pagpasok po ng 2020 ay maraming bagay na bumulaga sa atin na hindi po yun yung ating inaasahan. Sa umpisa pa lang po ng 2020, nandun na po yung pagsabog ng Taal, nandun na po yung dumating po itong pandemic na ito, nagkaroon ng maraming testing and trial sa buhay ng mga mananampalataya, may mga bagyo na dumating, bukod po sa mga bagyo sa ating buhay, may mga bagyo po sa kalikasan na dumating sa ating bansa. At marami pa pong iba at dinala po tayo ng mga pangyayaring ito sa maraming takot at pangmangamba. Marami pong tao ang dinala ng mga pangyayaring ito sa takot, sa pangamba at sa pag-aalala. Pero hindi po sa atin ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Sabi po doon sa verse na ating binasa sa 2 Timothy verse 1:12, ang mga talata pong ito ay bahagi ng liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ang kanya pong liham ay punong-puno ng paalala at babala sa mga trouble na maaring dumating, sa mga trouble na paparating. Ngunit ang liham pong ito ay nangungusap din ngayon sa ating panahon, sa ating generation. Alam niyo po ba, ang puso ni Apostol Pablo ay umaapoy. Kahit alam niya po na matatapos na. Ang liham pong ito ay sinulat ni Apostol Pablo para kay Timothy nung malapit na po siyang mamatay, nung malapit na pong matapos ang kanyang buhay. Pero alam niyo po, umapoy ang puso ni Apostol Pablo. Kahit na po alam niya na matatapos na ang kanyang buhay, kahit malapit na ang kanyang kamatayan, kahit siya ay nasa loob ng kulungan, pero hindi po nabago ang posisyon ni Apostol Pablo. Amen. Marami pong dumating sa ating buhay, maraming bagyo, maraming sakuna, ang pandemic pong ito ay ngayon lang nangyari sa kasaysayan sa buong mundo. Parang naikulong po tayo ng mga sitwasyon na ito. Pero ang maganda po, hindi po nagbago. Hindi po nagbago yung tindi at alab ng apoy ng pagnanais po natin na lumago at magpatuloy sa Panginoon. Amen. Ang commitment po sa gospel ni Apostol Pablo ay napaka-powerful. Wala po siyang ibang nais kundi maabot ang maraming tao at makita ng maraming taong napakalaking pag-ibig at biyaya ng Diyos. At ganun din po dapat tayo. Church, marami pong nangyari sa ating panahon. Maraming nangyari ngayong 2020 sa pamilya nyo, sa personal yung buhay. Marami pong dumaan. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat, hindi dapat nagbago. Yung apoy natin, yung init natin, yung desire natin na lalong maglingkod, yung desire natin na lalong lumalim sa biyaya ng Panginoon, yung desire natin na lalong makita yung Jesus at makilala lang yung Jesus na panaglilingkuran natin, yun po yung pinakamaganda sa lahat na hindi nagbago. Amen. Amen. Sabi po doon sa 2 Timothy 1,
12 na aking binasa sa unang bahagi, sabi po ni Apostle Paul, sabi ko nga po kanina, siya ay nasa gitna ng matinding paghihirap ng kanyang buhay dahil siya ay nakakulong at siya po ay nakatakda na sa kamatayan. Pero ang posisyon po ni Apostle Pablo ay hindi nagbago dahil sabi niya po doon sa bahaging B, ito ang dahilan kaya ako dumaranas sa mga paghihirap. Dahil po sa kanyang pangangaral, siya po ay inusig, siya ay nalipusta, siya ay binalanggo. Dahil sa kanyang pangangaral ng gospel, sabi niya, pero hindi ko ito ikinakaya dahil kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Amen. Kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Yun po yung nakita ni Apostol Pablo. Kaya po ang kanyang posisyon ay hindi na bago. Ang confidence po ni Apostol Pablo ay nasa Panginoong Hesus at wala sa mga bagay sa mundong ito. Ngayong taon po, kahit maraming di inaasahan na nangyari sa ating bansa, sa ating mundo, sa ating pamilya, ang tanong ko po sa inyo, saan po tayo tumingin? Saan po tayo tumingin? Nagbago ba yung tingin natin? Nailipat ba natin ang tingin natin sa mga naglalakihan na bagyo na dumaan sa ating bansa? Nabago ba ang tingin natin at tumingin tayo sa mga virus na ito na nagdala ng matinding takot sa maraming tao? Kung ang mga pangyayari pong ito ay nagdala sa atin ng takot, ng pag-aalala, alam niyo na po yung sagot kung saan po tayo tumingin. Naalala ko po yung kwento sa Luke 8, verse 22 to 25, doon ang Panginoon po at ang kanyang mga alagad ay sumakay ng bangka para po sila ay tumawid sa kabilang panig ng lawa. Samantala pong sila ay nasa bangka at naglalakbay, ang Panginoong Hesus po ay mapayapang natulog, pero mamaya-maya po ay dumating ang malakas na alon. Lumakas po ang hangin at naglakihan ang mga alon. At nung dumating po ito, ang Panginoong Hesus ay may payapang natutulog, ang mga apostol po ay nag-alala, sila po ay natakot. Kasi ang nararamdaman po nila ay yung napakalaking panganib sa kanilang sitwasyon sa gitna ng lawa at sa kanilang bangka. Pero ginising po nila ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagising po ng Panginoon, inutusan ng Panginoong Hesus ang bagyo. Inutusan ng Panginoong Hesus ang malakas na hangin at ang malaking alon na tumahimik. At ano po ang nangyari? Tumahimik po yun at sabi niya po sa kanyang mga alagad, napakaliit ng inyong pananampalataya. Mga minamahal, alam niyo po bang tayo ay nakaposisyon sa Panginoong Hesus? Kung paanong pinatigil ng Panginoong Hesus ang malakas na hangin, ang malalaking alon, tayo rin po magagawa natin yan sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 1:12, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makagawa rin ng mga bagay na ginagawa ko. At hindi pa ito, at higit pa rito ang magagawa nyo dahil pupunta na ako sa Ama. Church, we are positioned in Christ. Yun po yung team natin ngayong taon na to. At hindi nyo po ba nakita na bago pa lang po magsimula ang taon, sinabi sa atin ng Panginoon, we are positioned in Christ. Kayo ay nakaposisyon. Kayong taga-Grace Build ay nakaposisyon sa Panginoon. Inihanda na po tayo ng Panginoon bago dumating ang pandemic na ito. Sinabi ng Panginoon, nakaposisyon kayo sa akin. Kasi alam ng Diyos maraming darating na nakakatakot, maraming darating na malalaking disaster. Pero sabi ng Lord, huwag kayong matakot, nakaposisyon kayo sa akin. Sabi po sa John 4:12, sinasabi ko sa inyo yung sinabi ko po kanina, ang totoo, ang sumasampalataya sa akin. Sino yon? Tayo po, tayong lahat. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, yun po yung napakaganda, sabi ng Panginoong Hesus, higit pa sa ginawa ko ang magagawa nyo. The same power and authority mayroon ng Panginoong Hesus. Yun po yung tinanggap natin bilang mga mananampalataya. Amen. Uulitin ko po, the same power and authority mayroon ang Panginoong Hesus, yun din po yung mayroon tayo. Amen. Gamitin po natin ito at tayuan po natin yung posisyon natin sa Panginoon upang hindi po tayo ma-deceive ng kaaway at upang hindi po tayo malilang na maraming pangdaraya ng dyablo sa panahong ito. Tayo po ay nasa huling henerasyon ng ating panahon. Tayo po ay nasa huling panahon. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Hindi natin alam kailan. Pero nakikita po natin yung mga nangyayari sa ating paligid. Nakikita po natin kung paano gumagawa ang kaaway sa buhay ng mga mananampalataya. Kung paano dinideceive ng dyablo ang kaisipan ng mga mananampalataya upang dalhin sa maling bagay.
Pero kung tayo po alam natin yung posisyon natin sa Panginoon, kung tayo alam po natin yung power and authority na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya, tinitiyak ko po na maiingatan ng Panginoon ang ating buhay hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. Amen! Kahit po naglalakihan yung alon sa buhay natin na para bang itataob yung bangka ng buhay natin, tingnan po natin ang Panginoong Jesus, speak with power and authority. Utusan mo yung mga alon sa buhay mo na tumahimik. Amen. Hindi po tayo ang tatahimik. Minsan pa pag maraming problema, pag maraming hindi magandang bagay na nangyari sa ating paligid at sa ating buhay, tayo po ang tumatahimik. Itinitikom po natin yung ating bibig. Parang gusto na po lang natin, doon na lang tayo sa isang tabi. Doon na lang po tayo sa isang sulok at magmumukmok na lang po tayo. Pero ang Panginoong Jesus po, nung nakita niya po yung malalaking alon, hindi po siya tumahimik, bagkus inutusan niya yung mga malalaking alon na sila ang tumahimik. Amen! Kaya po nating patahimikin yung malalaking alon na dumarating sa ating buhay. Kaya po nating patahimikin yung bibig ng dyablo na matagal na nandidisib sa buhay ng maraming tao sa loob ng mahabang panahon. Kaya po nating patahimikin yung problema. Kaya po may authority po tayo, may kapangyarihan po tayo. Ipahayag lang po natin ang salita ng Diyos sa ating sitwasyon at tinitiyak ko po sa inyo, mababago po yung sitwasyon natin. Amen. Dahil kilala po natin kung sino ang sinasampalatayanan natin. Dahil alam po natin yung posisyon natin sa Panginoon, hindi po tayo magagalaw na ating kaaway. Amen. Sabi po sa Daniel chapter 3, kung babasahin po natin, nung si Haring Nabukadnezar po ay nag-utos, gumawa po siya ng rebultong ginto upang sambahin ng mga tao noong panahon niya. At sabi niya po, sa tuwing tutunog ang trumpeta ay sasambahin niyo ang gintong ito. Amen. Mayroon pong tatlong tao, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, na hindi po sila sumunod sa ipinapagawa ni Haring Nabukadnezar at sila po ay isinumbong agad. Alam niyo po maraming ganyan. Sumbong, joke. Isinumbong agad. Sabi po ng mga gobernador at sa hari, kilala niyo po ba yung tatlong muna sa Babylonia? Ganun. Sabi niya po, sila po ay hindi sumusunod sa inyong utos, hindi po sila sumasamba sa ipinagawa na rebulto sa ipinagawa niyong rebulto. So kinausap po ng hari yung tatlo. Sabi po dito sa sa Daniel 3, teka po, babasahin ko sa inyo. Sabi po doon sa Daniel chapter 3, verse 15, inuutusan ko kayong sumamba sa rebultong ipinatayo ko kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. At kung hindi, itatapon kayo sa naglalagabab na hurno. Tingnan natin kung may Diyos na magliligtas sa inyo. So binigyan na po ng warning ni Haring Nabukadnezar, si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Pag hindi kayo sumamba, alam nyo na ang kakalagyan nyo. Pag hindi kayo sumamba, ihuhulog kayo doon sa hurno. Sumagot po yung tatlo. Ano po ang sagot ng tatlo? Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Amen. Nakita niyo po yung confidence ng tatlo? Confidence ng tatlo sa Panginoon. Alam po nila yung posisyon nila. Alam nila kung saan sila nakatayo. At hindi po sila, kahit hari pa po, ang kumausap sa kanila. Kahit si Haring Nabukadnezar pa ang nagsabi sa kanila, binigyan sila ng babala, kung hindi kayo sasamba sa ipinagawa kong rebulto, alam nyo na ang kakalagyan nyo. Alam nyo na ang kakalagyan nyo. Ihuhulog ko kayo sa isang hurno na naglalagablab. Pero hindi po natinag ang tatlo sa kanilang pananampalataya. Ang sabi po ng tatlo, kung ganyan po ang mangyayari, sigurado kami, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Kilala nila ang Diyos? Hindi. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila personal ang Diyos. Hindi ka makakatayo sa isang posisyon na hindi magbabago kung hindi mo kilala ang Diyos. Amen. At yun po yung gusto. Yun po yung gusto ng Diyos na makita sa ating lahat. Bilang mga anak niya na tinawag sa Graceville City Church,
Know your position in Christ. Alamin po natin yung position natin. Alamin po natin yung dapat nating tayuan bilang mananampalataya. Kagaya po ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. Buhay nila ang kapalit kapag hindi sila sumamba. Maaring buhay nila ang kapalit kapag hindi nila sinunod ang utos ng hari. Pero ang sabi po nung tatlo, hindi namin maaring gawin yan. At kung mangyari man na ihulog mo kami dyan, sigurado kami ililigtas kami ng aming Diyos. Amen. Marami pong bilang mananampalataya, tayo po ay nilagay ng Diyos sa ating mga trabaho. Tayo po ay nilagay ng Diyos sa ating negosyo. Ang mga bata po ay nilagay sa paaralan. Mayroon po tayong buhay na pang-araw-araw. Ang nais po ng Panginoon bilang mga mananampalataya, ito huling panahon, tayuan po natin yung position natin na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Huwag po nating i-compromise yung ating pananampalataya. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para maging liwanag ng mundo. Sabi po sa Matthew, let your light shine before men that they may see your good work. Hindi po sasabihin ng salita ng Diyos na magliwanag tayo kung hindi po tayo binigyan ng Diyos ng liwanag. Amen. Ang Diyos po ay liwanag, ang Diyos ay buhay, at ang Diyos po ay nasa atin. At hindi po natin pagliliwanagin ang ating sariling ilaw. Amen. Sabi po doon, let your light shine before men. Sino po yung liwanag na pagliliwanagin natin? Si Jesus. Si Jesus po sa ating buhay. Ito po yung panahon na maraming tao ang kailangang makita yung liwanag ni Jesus sa mga mananampalataya. Amen. Makita nila yung kaibahan ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Yesus. At sa pamagitan po, sabi po doon sa verse 18, sabi po nung tatlo, pero kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinatayo niya. Nag-alinlangan po ba sila dahil sinabi nila kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba? Hindi po sila nag-doubt. Ipinakita lang po nila kay Haring Nabucodonosor na kahit anong mangyari, maligtas man kami dyan o hindi, pero hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa mo. Hindi po sila nag-doubt. Ipinakita lang nila na ang posisyon namin ay hindi magbabago kahit dumating pa kami sa punto ng aming pagkamatay, pero iisa ang posisyon namin dahil kilala namin ang aming Diyos. Amen! Amen! Purihin po ang church, gaano po natin kakilala? Gaano natin kakilala yung Diyos na ating sinasampalatayanan? Marami pong tao nagsasabi, kilala ko naman si Jesus. Kilala ko si Jesus. Saan po natin kilala si Jesus? Kilala ko si Jesus. Kilala ko si Jesus o kilala ko si Jesus. Hindi po dapat sa ating bibig lang, hindi po dapat sa ating isip lang, hindi po dapat sa mga larawan na nakikita lamang natin makilala ang Panginoong Jesus, kundi po dapat makilala natin siya na ating buong puso. Amen. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Sobrang mahal po tayo ng Panginoon. At hindi po natatapos sa prayer of acceptance, sa prayer of salvation ng ating kaligtasan. Kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang mananampalataya, kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, lalakaran mo yung buhay na mayroon siya. Hindi po pagtanggap natin sa Panginoong Jesus, tapos na. Okay na, go na tayo ulit sa ating buhay. Kaya nga po, prayer of acceptance. Tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Ang ibig sabihin, hindi na ikaw ang dapat mabuhay. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ito po yung mga gustong maunawaan ng Panginoon. Kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, yung buhay na mayroon ng Panginoon, yun yung buhay na mayroon ka, at yung buhay na dapat makita sa'yo, magpapakilala siya sa'yo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hindi ka titigil sa paglago, hindi ka titigil sa pag-aaral hanggang ma-establish ng ganap sa buhay mo ang Panginoong Jesus, hanggang ma-establish ng ganap sa buhay mo ang kanyang mga salita. Sabi po sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Napakalaga po na tayo ay magpatuloy sa paglago. Napakalaga po na tayo ay lalong lumalim sa mensahe ng biyaya. Know Him more. Kilalanin po natin ang Diyos na nagsasabi, I will never leave you nor forsake you. Kilalanin po natin yung Diyos na nagsasabi, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Kilalanin po natin yung Diyos na nagligtas kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kilalanin po natin yung Diyos na nagpatikom sa bibig ng mga leon nung ihagis si Daniel sa kulungan. Yung Diyos na pagaling sa lahat ng sakit. Yung Diyos na nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung Diyos na nag-angat sa atin mula sa bagsak nating kalagayan. Itinaas po tayo ng Panginoon, kaya wag na po natin ibaba ang ating sarili.
Yung Diyos na nag-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Yung Diyos na nagmahal sa atin ng todo-todo. Kilalanin po natin ang Panginoon, hindi po sa ating bibig, hindi sa ating isip, kundi kilalanin ka kasi. Kaya ayan, napalo ka tuloy ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, ang lahat ng yan ay gawa ni Satanas, bunga ng pagsuway ni Adan at ni Eva. Amen. Yan po ay nakapasok sa mundo, sakit, kahirapan, karamdaman, kapahamakan, dahil bunga po yan. Resulta po yan ng pagsuway ni Adan. Pero sa pamamagitan po ng pagsunod ng Panginoong Yesus, Isaiah chapter 60, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Sa susunod na verse po, sabi doon, talagang magdidilim ang mundo, talagang masisira ang mundo. Wala po tayong ma-expect sa mundo, kundi pagkawasak. Pero sabi po ng salita ng Diyos, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Church, nasa atin po ang kaluwalhatian ng Diyos, nasa atin ang liwanag ng Diyos, nasa atin ang kaligtasan, ang deliverance, ang provision, ang kagalingan, ang lahat ng mabuting bagay na binayaran ng Panginoon sa krus ay natanggap nating lahat. At yan po ang ating ipamuhay, yan po ang ating lakaran. Sino ka man, young people ka man, dalaga, binata, young professional, may asawa, lolo, lola, lahat po tayo dito sa church, tinatawag po tayo ng Panginoon, pumosisyon po tayo sa posisyon natin. We are positioned in Christ. We are positioned in His provision. We are positioned sa health. We are positioned sa joy. We are positioned sa peace. So ano pang hahanapin natin sa Panginoong Jesus? Amen. Alam ko pong sa panahon ng quarantine at lockdown na dumaan, nasa loob lang tayo ng ating bahay. Pero alam ko po hindi na lockdown yung ating paglago at pagkilala sa Panginoon. Amen. Kung napatahimik po yung ating paggalaw, na limitahan ang ating paggalaw sa loob ng tahanan, pero hindi ang ating mga espiritu. Amen. Sapagkat ang ating espiritu ay nag-aapoy, ang ating espiritu ay nag-aalab. Hindi kayang i-lockdown ang kahit na anong sitwasyon. Ang ating espiritu na nagwawala, nag-aapoy, na gustong sabihin sa maraming tao, ang napakalaking pag-asa ay nasa Panginoong Yesus. Amen. Katulad po ni Apostol Pablo na dumanas ng napakaraming paghihirap. Hindi biro. Sabi ko nga po kay Pastor, paano ba siya namatay? Sabi niya, pinugutan ng ulo. Grabe. Kahit alam ni Apostol Pablo na wawakasan ang kanyang buhay sa pamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil siya ay binanggo, dahil sa kanyang pananampalataya. Pero hindi po siya tumigil, hindi po siya napigilan, hindi siya nag-stop. Hindi siya nagpakulong. Physically nakakulong siya pero hindi nagpakulong ang kanyang paniniwala. Hindi niya inikahinaya ang kanyang sitwasyon bagkos ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang aking kalagayan dahil kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. Amen. Church, kilala niyo ba yung inyong sinasampalatayanan? Arise, shine. Huwag po tayong bagsak lagi ang balikat. Huwag po tayong reklamo ng reklamo. Huwag po tayong mukhang laging lugi. Sabi po sa Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Naghahanap po ang Diyos itong huling panahon nung anak niya na nakatayo sa kanyang posisyon. Yung anak niya na talagang nakikita yung buhay ng Panginoong Jesus. Yung titingnan ka pa lang nung kapitbahay mo, nakikita na nung kapitbahay mo, may pag-asa talaga dun sa Diyos na sinasamba ng taong ito. Amen. Naintindihan niyo ako? Yung nakikita ng tao sa atin, may pag-asa talaga doon sa Diyos na tinatawagan niya kasi kitang-kita ko sa buhay niya, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng sigla. Kahit ang gulo ng paligid niya, kahit may problema siya sa bahay, pero hindi siya natitinag. Dahil po ba yun sa ating lakas? Hindi po, dahil yun sa Panginoong Jesus. Amen. Dahil yun sa Panginoong Yesus na pinagtiwalaan natin ang ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo, 2 bagay po ang kanyang sinabi dun po sa verse na ating binasa. Ano po yung pangalawa? Ang sabi po ni Apostol Pablo, dahil kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. At natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Hindi pa po ba sapat ang mga salitang ito para pumanatag tayo sa Panginoon? Hindi pa po ba sapat ang mga salitang ito para tayo ay maging mabuhay na mapayapa at hindi nangangamba sa Panginoon?
Sabi po ni Apostol Pablo, dahil natitiyak kong maiingatan hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ano man po ang ipinagkatiwala natin sa Panginoon, sigurado po ako tiyak na iingatan ito ng Panginoon. Amen. Hanggang kailan? Hanggang gumagawa ka para sa Panginoon? Hanggang kailan? Hanggang naglilingkod ka? Hanggang kailan? Hanggang tapat kang nagbibigay ng tithes and offering? Hanggang kailan? Hanggang active ka sa church? Doon po ba yung sinabi? Sabi po dito, hanggang sa huling araw na ipinagkatiwala ko sa Kanya, hindi po basihan ang lahat ng ating ginagawa. Hindi po basihan ang lahat ng ating effort at paglilingkod sa Panginoon para po maging tapat sa atin ng Panginoon. Ang Diyos po ay tapat at mananatiling tapat. Hindi po yung ating katapatan. Hindi po dahil sa ating katapatan, kaya po tayo ay ipagpapalain at iingatan ng Panginoon. Pagpapalain at iingatan po tayo ng Panginoon dahil siya ay tapat. Amen. Amen. Huwag po nating tingnan yung ating kakulangan. Huwag po nating tingnan yung ating ginagawa. Gaano man tayo kalakas at kung gaano man tayo kahina. Kung gaano man tayo ka-faithful at kung hindi man tayo faithful. Hindi po yan ang basihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal po tayo ng Diyos, maging sino man tayo at mahal po tayo ng Diyos at mahal po tayo ng Diyos, hindi magbabago ang pagmamahal niya sa atin base sa ginagawa natin. Amen. Ano man po ang pinagkatiwala natin sa Panginoon, sigurado na maiingatan niya hanggang kailan, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Mga minamahal, kung kayo po ay nagtiwala ng inyong buhay, unang-una sa Panginoon, yun po ang ating ginawa. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, ano po ang ibinigay natin sa Panginoon? Yung ating buhay. Pinagkatiwala natin yung buhay sa Panginoon at tinitiyak ko po sa inyo, iingatan niya 100%. Huwag ka nang mag-alala sa buhay mo. Sagot na yan ng Panginoon. Amen. Huwag na po na, binigay mo na nga sa Panginoon eh. Tinanggap mo na nga siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo eh. Ano pang alalahanin mo? Eh, hari na ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang pinagkatiwalaan natin. Amen. Sabi po sa Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Amen. Kasi sa aming pong buhay, maraming nakakatakot na dumating. Marami pong panganib na dumating. Maraming mabibigat na pagsubok na dumating. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat tinuruan niya kami na tumayo sa aming posisyon. Nakita po namin kung paanong nagliwanag ang Panginoon sa aming buhay, sa aming pamilya, at nakita po namin ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Lalo po kaming namangha kung gaano kadakila at kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang Diyos po ang ginawa nating liwanag ng ating buhay at tagapagligtas, kanino pa tayo matatakot? Amen. Kaya po tayong iligtas ng Panginoon maging sa ating mga kaaway. Amen. Luke 12 verse 7, indeed the very hair of your head are all numbered. Kung ang bilang po ng ating buhok ay alam ng Panginoon, lalong alam po ng Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. Alam niyo po ba kung sino ang nagsisiksik sa atin ng laging pag-aalala? Si Satanas, kasi ayaw niya pong makita na payapa tayo lagi. Pero sabi po sa Luke 12 verse 7, pati bilang ng buhok natin. Alam ng Panginoon, hindi po natin ito kayang bilangin. Kasama po yung nalalagas. Pag tayo nagsusuklay, nabibilang po yun ng Panginoon. Alam ng Diyos, bilang ng buhok natin. Paano hindi niya aalamin at magiging interesadong alamin ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay? Natatakot lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Natatakot lang po tayo minsan na ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Pero ibinigay po ng Panginoong Yesus ang lahat sa atin. Kaya marapat lamang po na ibigay natin sa Panginoon ang lahat sa atin. Amen. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano pa po ang pinagkakatiwala natin sa Panginoon? Ang ating pinansyal na buhay. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Alam niyo ba, hindi po tayo nakadestined para maghirap. Ang Diyos po ay naghirap na para tayo ay maging mayaman. Amen. Ipinrovide na po ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Maniwala po kayo. Ipinrovide na. Sabi po dito, and God is able to bless you abundantly. Kailangan lang po makita natin. Lakaran natin, kailangan lang pong huwag po tayong mabuhay sa natural.
Kasi susunod po yan kapag nakita po natin kung gaano tayo ka-blessed, ka-favored, kung gaano po ipinrovide sa pamagitan ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating pangangailangan. Susunod po yan, magpo-flow po yan sa ating buhay. Kung saan po yung bahagi ng ating buhay na tayo ay sobrang nag-aalala. Kung saan po yung bahagi ng ating buhay, doon tayo sobrang natatakot. Doon po hindi nakakakilos ang Diyos. Kapag inaalala mo ang aspeto ng iyong pinansyal, doon po lalong hindi makakilos ang Diyos. Pero kapag hindi mo yan inalala, hinayaan mo sa Diyos, ipinagkatiwala mo sa Diyos, doon kikilos ang Diyos. Diba? Sabi nga po ng isang mangaral, diba? Kapag tayo po ay gumagawa, nakatigil lang ang Diyos. Hinahaya niya tayo gumawa. Pero pag tayo ay nag-rest, at tayo po ay tumingin sa kanyang mga pangako, doon po kusang gagawa ang Diyos. Amen. Nakakapagod gumawa ng gumawa, diba? At dinanas na po natin yan sa ating dating buhay. Dinanas na po natin yan. Gawa tayo ng gawa. Ang kinakawayan po natin ay pagod. Pero under the new covenant of grace, gawa tayo ng gawa. Sabi nung iba, wala na daw tayong ginagawa. Pero under the new covenant of grace, gawa tayo ng gawa. Pero parang hindi tayo napapagod kasi yung lakas natin parang sa kabataan, katulad nung sa agila. Amen. Kasi hindi ka gumagawa ayon sa iyong laman, kundi gumagawa ka ayon sa udyok ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. So, pagkatiwala po natin yung pinansa sa Panginoon, ano pa po, yung ating mga anak, ano mang ipinagkatiwala natin sa Panginoon, iingatan niya hanggang sa huli. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 4, blessed are the fruit of your womb. Sabi po dito, sino po yung bunga, yung fruit ng ating womb, yung pong ating mga anak, yung pong mga nanay, yung sinasabihan ko, dinala natin yung ating mga anak sa ating sinapupunan. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 4, blessed are the fruit of your womb. Ibig sabihin po, ang ating mga anak ay pinagpala na ng Panginoon at kinakailangan po natin silang magabayan ng tama. Madala po natin sila, makita po nila si Jesus sa kanilang buhay. Hindi po natin dadali ng ating mga anak sa pagkatakot sa atin, kundi hayaan po natin na makita ng ating mga anak si Jesus sa kanilang buhay. By beholding Jesus, doon po mababago ang buhay ng ating mga anak. Amen. Ang mga anak po natin ay pinagpala na ng Panginoon. Ipahayag po natin sa kanila hindi ang mga negatibong bagay. Ipahayag po natin sa kanila ang mga pagpapala at kasaganaan na mula sa Panginoon. Kapag ako po ay nananalangin, ipinapahayag ko po sa aking mga anak ang big time na future. Kapag humingi tayo sa Panginoon, wag po nating hingiin yung kaya lang nating ibigay sa Panginoon. Hingiin po natin yung hindi natin kayang ibigay, yung alam natin na ang Diyos lang ang kayang magbigay. Amen. Gagawin ng Diyos kasi yun ang ating ipinapahayag at yun ang ating sinasampalatayanan. Turuan po natin ang ating mga anak ng tamang pagkatakot at pagsunod sa Panginoon. Kasi po kung takot lang sa magulang ang anak, kapag hindi na po tayo kasama ng ating mga anak, gagawin na po niyan yung ayaw natin. Kasi takot lang po sila sa atin. Pero kung ating po mga anak ay dinala natin sa tamang pagkatakot sa Diyos, kahit hindi po tayo kasama niyan, alam nila yung posisyon nila at alam nila kung ano yung tatayuan nila. Amen. Hayaan po natin na ang ating mga anak, tayo po mga magulang ay napakalaki ng ating responsibilidad sa ating mga anak. Yamang ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa ating mga anak. Maging mabuting katiwala po tayo ng ating mga anak. Hayaan po natin sila ay lumago din sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Ano pa po? Kung ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa panahon ng trouble, sigurado po iingatan tayo at ligtas ng Panginoon. Amen. Sabi po sa 2 Chronicles, ang pakikipagbaka ay sa Panginoon. Amen. This is God's fight. Hindi po ito laban natin. Amen. Sabi po nung iba, sige, laban lang. Sige, laban lang. Hindi po laban lang. Kasi pag tayo po ay lumaban, talo tayo at mapapagod po tayo. Tandaan po natin, ang laban po ay sa Panginoon. This is God's fight, not ours. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance of the Lord. Amen. Tatayo lang po tayo. Hayaan po natin ang pakikipagbaka ay sa Panginoon. Tumayo lang po tayo sa posisyon natin. Huwag po tayong matinag. At makikita po natin ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Amen. Church, trust Him completely. Binigay na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay na po natin todo-todo yung pagtitiwala natin at pag-asa sa Panginoon. Hindi po natin, sabi nga po ng isang mangaral, you don't have to understand completely to
to obey immediately. Hindi po kailangang maintindihan natin lahat bago tayo sumunod sa Panginoon. Sige, Lord, ganito kasi mag-obey ako sa iyo kapag ganito na. Ganito, Lord, hindi po natin kailangang maintindihan lahat. Bago tayo sumunod sa Panginoon, agad-agad. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na mag-trust sa Kanya completely. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ito ay yung gusto naming gawin. Hindi po ito yung nasa isip namin na direksyon na pupuntahan namin. Pero dito po kami dinala ng Panginoon. At sa part po namin, kailangan naming mag-trust completely sa Panginoon. Dahil alam namin na hindi naman through us, hindi naman po sa pamagitan ng aming gawa, magtatagumpay ang kanyang gawain, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus na ibinigay niya sa atin. Amen. We need to trust Him completely. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung bukas. Alam ng Diyos yung future. Ang alam natin yung hanggang ngayon lang. Alam nga natin, magtakot lang at mag-aalala. Alam natin yung nakikita lang natin sa harap natin. Pero ang Diyos alam na yung future. Alam niya yung bukas. Alam niya yung plano niya para sa atin. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Jeremiah 29:11. Mga minamahal na nakikinig po sa amin, mga kapatiran, mga taga-Grace Rebuild, tapos na po yung lumang season ng ating buhay. Amen. Tapos na po yung lumang panahon ng ating buhay at paparating na po yung bagong season sa buhay po natin, sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating trabaho, sa ating negosyo, at maging dito po sa church. Heto na po, paparating na yung bagong season sa buhay natin. Sabi po sa Isaiah 43:19, "See, I am doing a new thing." Wag na po nating balikan yung bagay na tapos na. Kaya po natin hindi makita yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos kasi nakatingin tayo sa likod. Nakatingin tayo sa mga bagay na tapos na. Pero sabi sa Isaiah 43:19, "See, behold, I am doing new thing." Tingnan nyo yung ginagawa kong bago. Huwag na kayong mag-focus dyan sa luma. May bago akong ginagawa sa pamilya mo, sa anak mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa church, may bago akong ginagawa. Ito yung tingnan nyo. Mga minamahal kong, ang lahat po sa ating buhay pinagkatiwala natin at inilagay natin sa kamay ng Panginoong Hesus. Hindi na po tayo kailangan matakot, hindi na po tayo kailangan mag-alala. Ang sabi po ni Apostol Pablo, natitiyak kong iingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala sa kanya. Amen. Can we say amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat. At sa atin pong pagtatapos, gusto ko pong basahin sa The Passion Translation yung 2 Timothy 1:12. Sabi po dito sa The Passion Translation, "The confidence of my calling enables me to overcome every difficulty without shame. The confidence of my calling enables me to overcome every difficulty without shame. For I have an intimate revelation of this God." Kahit maraming difficulty, minsan naandyan lang po yan. Pero kung sigurado po tayo sa ating calling, sigurado po tayo sa ating pagkatawag, sa pagpili ng Diyos sa atin, hindi po tayo matatakot sa mga difficulty. Hindi po tayo mahihiya sa ating kalagayan. Bakit? For I have an intimate revelation of this God. Church, nasain po natin na magkaroon tayo ng revelation kung sino ba yung Diyos na tinanggap natin sa ating buhay. Hindi lang natin siya pinapasok sa ating bibig. Hindi lang natin siya pinapasok sa ating isip. Tinanggap at pinapasok natin ang Panginoon sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng revelation ni Jesus. Yung revelation ng kanyang biyaya sa ating buhay. And my God, and my faith in Him convinces me that He is more than able to keep all that I place in His hand safe and secure until the fullness of His appearing. Kung pinagtiwalaan mo ang Diyos ng buhay mo,
Kung inilagay mo sa kamay ng Panginoon ang buhay mo, kung inilagay mo sa kamay ng Panginoon ang buhay ng iyong mga anak, ang future ng iyong mga anak, kung inilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong hanap buhay, kung inilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong negosyo, kung inilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong pamilya, kung inilagay mo sa Panginoong Jesus ang anumang bagay na mayroon ka, sigurado ako, safe and secure ang mga bagay na yan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po espiritu ng pagkatakot at kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala ng ating buong buhay. Tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya completely. Kung ikaw man ay nakikinig sa umagang ito, sa aming live streaming, at hindi mo pakilala ang Panginoong Yesus sa buhay mo, maring ikaw ay nasa banig ng karamdaman, maring ikaw ay nasa gitna, nasa bangka ng pagkatakot, nasa bangka ng pag-aalinlang at pag-aalala sa iyong buhay. Inaanyayahan kita sa umagang ito. Inaanyayahan kita na tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Inaanyayahan ko na sumunod ka sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Yesus, papasalamat ako sapagkat narinig ko ang mabuting balita ng iyong mga salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sapagkat ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat sapagkat binayaran mo na ang lahat ng aking mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Inaanyayahan kita sa aking puso na pumasok at maghari sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ako po'y sumasampalataya sa Panginoong Yesus na siyang namatay at muling nabuhay para sa akin. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga tao, Panginoon, na sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa iyo. Naniniwala ako, Panginoon, na hinipo mo ang buhay ng mga taong ito. At sa umagang ito, natanggap nila yung bagong espiritu sa kanilang buhay. Sila ay bagong nilalang, Panginoon. Sapagkat ang espiritu mo ang siyang ibinigay mo sa kanila, sila ay muling nabuhay, Panginoon. Sapagkat ang buhay mo ay binigay mo sa kanila sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na mga taong ito ay magpatuloy sa paglago sa kanilang pagkakilala sa iyo. Ingatan mo ang kanilang buhay, Panginoon. Yaman din lamang, Panginoon, na ito ay binigay nila sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Lord, sa mga salita na aming narinig. Salamat sapagkat ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumikilos at gumagawa sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, ang mga salita mo ay hindi babalik na walang nagagawa. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan na naabot ng aking tinig. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat kapatiran, Panginoon, ang bawat pamilya ng Grace Revealed City Church, Lord. Ang aking pong panalangin, Panginoon, na ang bawat pamilya, bawat bata, bawat lalaki at babae, Panginoon, na sumasamba sa lugar na ito, Panginoon, ay tunay na lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Tunay na lumalim sa kanilang pananampalataya. Tunay na lumago sa iyong biyaya at sa iyong katuwiran, Lord, sa iyong righteousness, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinapahayag ko ang pabor, favor upon favor, grace upon grace, blessing upon blessing, breakthroughs upon breakthroughs sa buhay ng bawat isang anak mo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na dahil sa biyaya mo, kami ay lalakad na matagumpay, kami ay lalakad na tunay na pinagpala, Panginoon. At anuman ang dumating, Panginoon, sa mundong ito, anuman ang mga bagay, mga kaguluhan na maaring dumating sa hinaharap, Lord, matunay na masasabi namin, Panginoon, hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, sapagkat kilala namin ang aming Diyos at sigurado kami, tiyak kami, Panginoon, na anumang bagay na ipinagkatiwala namin sa iyong mga kamay ay maiingatan mo hanggang sa iyong muling pababalik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you, Lord. We praise
praise you. It's all about you, Jesus. Ito, Lord, ang tibok ng puso namin, Lord. Ikaw lang ang maitanghal, ikaw lang ang maitaas sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Hindi ang aming gawa ang makita, kundi ang gawa mo sa pamamagitan namin, Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na tinanggap namin ang siyang gumawa at kumilos sa aming buhay. At maraming buhay ang maabot, maraming buhay ang mapagpala, maraming buhay ang maliwanagan, maraming buhay ang mabuksan at makita ang iyong biyaya. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Darako naman po tayo sa ating communion. Ito po ay ginagawa natin every Sunday bilang pagpapasalamat, bilang celebration sa kung ano po ang tinapos na ng Panginoong Yesus sa ating buhay. At hindi po ito ritual, traditional na nakakasanayan, kundi bawat pag-take po natin ng tinapay at ng grapes bilang simbolo ng dugo ng Panginoon Jesus at kanyang katawan na nagkasira-sira. Ito po ay ating pagpapasalamat kung paano pong tayo ay tinubos ng Panginoon, binayaran ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo, pinagaling ang lahat ng ating sakit sa pamagitan ng mga latay na kanyang tinanggap. Amen. So kung kayo po ay may tinapay at kahit po tubig sa inyong mga bahay, wag ho kayong mahiya na kumurot po kayo ng tinapay, kumuha kayo ng biskwit, kumuha po kayo ng grapes at gagamitin po natin tong simbolo ng pagpapasalamat natin sa Panginoon sa kung ano ang binayaran niya sa krus upang tayo ay mabuhay na matagumpay, masaya at mapayapa. Amen. Sige po, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Kung hawak niyo na po yung tinapay at ubas, maging grateful po yung ating puso sa Panginoong Yesus sa kung ano ang ginawa niya sa atin. Lord, salamat po. Salamat, Lord, sa binayaran mo doon sa krus sa Kalbaryo. Binayaran mo hindi ng pilak o ginto ang aming mga kasalanan, kundi binayaran mo ito ng iyong dugo. At ngayon, Panginoon, masasabi namin, Panginoon, na tunay na kami ay malaya, tunay na kami pinatawad, tunay na kami ay pinagpala, Panginoon, sapagkat kami ay nabubuhay, Panginoon, punong-puno ng pagmamahal mo, punong-puno ng kapatawaran mo, punong-puno ng kalakasan mo, punong-puno ng buhay at pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa iyong katawan na nagkasugat-sugat. Salamat sapagkat binayaran mo na ang lahat ng uri ng aming sakit at karamdaman. Salamat sapagkat lumalakad kami na tunay na malusog, malakas at pinagpala dahil sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at dahil sa mga latay na tinanggap mo, Panginoon, kaming lahat ay nagsigaling. Salamat, Panginoon. Ito ay pagdiriwang, Panginoon. Ito ay pagsasaya. Ito ay pagpapasalamat sa kung anong tinapos mo sa amin sa krus sa Kalbaryo. At araw-araw namin itong gagawin. Araw-araw namin itong ipagpapasalamat, Panginoon. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Maaari na po natin kainin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Dadako po tayo ngayon sa ating tithes and offering. Isa po sa ating saying nating mga Pilipino, yung pag may ibinaon, may madudukot. Pag may itinanim, may maani, which is totoo naman po, di ba? Pero tayo po bilang kanyang mga anak, how much more po pag sa ating Panginoon tayo nagtanim? Amen po ba? How much more po kung sa ministeryo po ng ating Panginoon tayo magtatanim? How much more po kung anong meron tayo ay ialay natin sa ating Ama? Amen po ba? Pag tayo po ay nagtanim sa Kanya, I tell you church, higit pa sa inaasahan natin, more than words can say, more than we can imagine. Naniniwala po ba tayo doon? Minsan po parang, Lord, gusto kitang bigyan, gusto kong magkaloob
sa'yo, Lord. Pero kita nyo naman, Lord, yung pangangailangan ko. Sabi ni Lord sa Matthew 6 verse 26 to 27, look at all the birds. Do you think they worry about their existence? They don't plant or reap or store up food, yet our Heavenly Father provides them each with food. Aren't you much more valuable to your Father than they? So which one of you by worrying could add anything to your life? Amen, church. Babasahin ko po ulit. Namnamin po natin. Look at all the birds. Do you think they worry about their existence? They don't plant or reap or store up food, yet your Heavenly Father provides them each with food. Aren't you much more valuable to your Father than they? Amen, church. So which one of you by worrying could add anything to your life? Ang sabi po ng Lord, don't worry, anak. I got this. Trust me. Magtanim ka lang dyan. Ako ang bahala sa'yo. Yes, I see your need. I see your desires and dreams. Nakikita ko yung anak. Just learn to trust me. Magtiwala ka lang sa amin. Tayo po ba dito sa Grace Revealed City Church ay handang magtiwala sa ating Panginoon? Handa po ba tayong magtanim? Hawakan po natin ang ating mga kaloob at ipanalangin po natin ang ating mga tanim. Panginoon, ito ang aming mga kaloob. Hawak-hawak namin. Handa namin ikaloob sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang kalakihan ng iyong biyaya sa pamagitan ng aming mga hawak-hawak na ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong wonderful works, Panginoon, miracles, Lord. While we are living, Lord, dito sa lupa, salamat, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ibinigay mo na sa amin ang lahat ng aming pangailangan. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, na nakahanda na lahat-lahat para sa amin, Panginoon, lahat ng pangailangan namin, healing, Panginoon, provision, Panginoon, sa career namin, Panginoon, relationship, Panginoon, divine relationship. Salamat, Panginoon, sa mga tao na pinagkaloob niyo sa amin, na mamimit namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang trabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa provision, Panginoon, sa aming pamilya, sa pagkain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na ipinagkaloob niyo na. Salamat, Panginoon. Hawak-hawak namin ang mga kaloob namin, Panginoon, na dalangin namin, Panginoon, ay magamit sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, sa Grace Revealed City Church. Alam namin, Panginoon, na you will do wonders, Panginoon, at dadaling niyo pa po kami sa greater heights, Lord. Maraming salamat sa opportunity. Salamat, Panginoon, sa divine encounter, Panginoon, sa divine relationships, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga churches, Panginoon, na sumusuporta sa aming iglesia, sa mga pastor, Panginoon, na kasama, Panginoon, namin. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw na ang nauna sa amin, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Para po sa ating announcement, kung meron po kayong prayer request and praise report, i-message nyo lang po kami sa aming Facebook page, facebook.com/GraceRevealedPH or simply at GraceRevealedPH. Pwede nyo din po kami i-email at GraceRevealedPH@gmail.com. I-like nyo po ang ating Facebook page for announcement, updates, and grace-filled posts na mag-encourage po sa atin sa ating daily life. Maging ang ating YouTube channel po, youtube.com/GraceRevealedCityChurch or i-search nyo lang po Grace Revealed City Church. Every week po, meron po tayong new uploads. May mga posts po tayo dyan ng mga past services po natin, cover songs, and syempre po, mga original songs po na compose po ni Pastor. Kung ito po yung first time nyo na makanood ng live po namin at tinanggap nyo po ang ating Panginoon, comment lang po kayo na ako yan or any smiley po. Handa po kami, nasamahan po kami sa inyong bagong buhay, sa inyong paglakad sa biyaya. Nais po namin kayong ipanalangin at gabayan. Kaya mag-comment lang po kayo at meron pong magme-message sa inyo to follow up at i-update po kayo. Nais po namin lumago. We'd love to grow in grace with you. Panalangin po namin dito sa Grace Revealed City Church na dumami po tayo at syempre po, grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nais din po nating batiin ang ating mga kapatid na laging nakasubaybay sa aming church online, especially po sa Franny family at kay Kim Almer Franny na nagdiriwang po ngayon ng kanyang kaarawan. A blessed birthday po sa inyo. See you po ulit next Sunday ulit. Tayo
tayo po pala ay nagtatanggap na po at least nag-accommodate na po tayo ng mga church members po natin na nais umattend. Kaya po kung gusto nyo, message nyo lang po kami at least 10 po na katao. Meron na po tayong live audience po. Yun po, see you po ulit next Sunday para po sa ating church online. Tinatawagan po si Pastor para sa huling benediction. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa mga mensahe ng biyaya na nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga po, magpatuloy lang tayo sapagkat ako'y naniniwala na mayroon pong bagay na gagawin ng Diyos. Pagpasok po ng 2021, mark natin yan sa ating kalendaryo. Mula sa 2021, unang buwan, makita na po natin na meron pong bagay na gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Amen? Kaya tayo po lahat ay tumayo at tanggapin ang pagpapala mula sa Diyos na atin pinaglilingkuran, Diyos na mabuti at nagbibigay ng lahat ng angkop na pagkakataon sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga pagpapala at kabutihan at kasama na Panginoon ang pag-iingat at gabay ay sumaatin lahat sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon at sa pakikipisan ng Espiritu Santo. Umayo tayo mapayapa at tanggapin ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Maghari tayo sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless you all.